North Korea, pinasabog ang mga kalsadang nagkokonekta sa South Korea at sa kanilang teritoryo. Matapos magbanta si Kim Jong-un sa South Korea nitong October 7, sinundan ito ng pagpapasabog ng mga daanan na nag-uugnay sa kanilang teritoryo sa South Korea. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng pangamba sa posibleng pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang aksyong ito ng North Korea ay nag-iwan ng mga tanong at espekulasyon hinggil sa kanilang tunay na intensyon at mga posibleng implikasyon para sa rehiyon. Ano-ano ang mga dahilan kung bakit pinasabog ng North Korea ang mga daanan? Ano ang naging reaksyon ng South Korea dito? Magkakaroon na ba ulit ng bagong Korean War? Yan ang ating aalamin. Pinasabog na ng North Korea nitong Oktubre 15, 2024 ang ilang bahagi ng mga kalsadang nag-uugnay sa kanilang teritoryo patungo sa South Korea, particular sa Inter-Korean Road sa bahagi ng border ng dalawang bansa. Ayon sa ulat, ang pagsabog ay isinagawa sa mismong teritoryo ng North Korea dahilan upang masira ang mga pangunahing daanan na ginagamit noon para sa transportasyon at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng North at South Korea. Ang aksyong ito ay itinuturing na isang malinaw na hakbang ng paghihiwalay at pagtatapos ng mga natitirang koneksyon sa pagitan ng dalawang bansa. Bahagi daw ito ng kanilang estratehiya upang palakasin ang depensa laban sa mga posibleng banta mula sa South Korea at mga kaalyado nito tulad ng Estados Unidos. Ang aksyong ito ay maaaring itinuring ng North Korea bilang hakbang para ipakita ang kanilang lakas at kahandaan sa anumang uri ng hidwaan. Binigyang diin na ang hakbang ng North Korea ay bahagi ng mas malaking estratehiya upang palakasin ang kanilang depensa laban sa South Korea. Ipinakita rin dito na ang aksyon ng North Korea ay hindi lamang simpleng pagsira ng mga kalsada kundi isa ring pahayag ng puwersa na naglalayong ipakita ang kanilang kahandaan para sa anumang uri ng opensiba mula sa kanilang katunggali sa timog. Samantala, binigyang pansin ang posibleng implikasyon ng aksyong ito sa kalagayan ng seguridad sa rehiyon. Ipinakita sa ulat na ang pagsira ng mga kalsada ay maaring bahagi ng mas malawak na plano ng North Korea upang ihanda ang kanilang mga puwersa para sa anumang potensyal na hidwaan sa South Korea at mga kaalyado nito, particular na ang Estados Unidos. Narito ang mga dahilan ng pagsabog ng kalsada, pagpapakita ng lakas at pagtatakda ng linya sa politika. Pangunahing dahilan ng North Korea sa pagsira ng mga kalsadang ito ay upang magpakita ng puwersa at itakda ang kanilang hangganan. Sa konteksto ng patuloy na tension sa Korean Peninsula, mahalaga para sa North Korea na ipakita sa kanilang mga kalaban, particular sa South Korea at Estados Unidos, na handa silang gumawa ng malalakas na hakbang upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo at interes. Ang pagsira sa mga kalsada ay malinaw na pahayag nang hindi nila intensyon na makipagnegosasyon o makipagkasundo sa South Korea sa kasalukuyang sitwasyon, paghahanda para sa potensyal na opensiba o depensa. Ang pagkilos na ito ay maaari ring ituring bilang bahagi ng paghahanda para sa anumang potensyal na opensiba mula sa South Korea. Sa pamamagitan ng pagsira sa mga daanang ito, nagiging mas mahirap para sa mga puwersang militar ng South Korea at kanilang mga kaalyado na mabilis na makapunta sa teritoryo ng North Korea kung sakaling magkaroon ng armadong sagupaan. Ang aksyon na ito ay naglalayong mapabagal ang anumang pagtatangkang atake mula sa timog at bigyan ng sapat na oras ang kanilang sariling hukbo upang makapaghanda sa depensang posisyon, pagpapalakas ng nationalism at control sa loob ng bansa. Mahalaga rin na tingnan ang pagsira ng kalsada bilang bahagi ng estratehiya ng North Korea upang palakasin ang kanilang sariling hanay. Sa pamamagitan ng malalakas na aksyon gaya nito, nagkakaroon ng pagkakataon ang gobyerno ng North Korea na palakasin ang kanilang imahe sa harap ng kanilang mamamayan bilang tagapagtanggol ng soberanya at kalayaan ng bansa. Ang pagkilos na ito ay maaaring mag-ambag sa pagpapatibay ng suporta mula sa loob ng bansa, lalo na sa harap ng matagal ng mga economical at pang-international na hamon. Noong October 7, 2024 lang, sinabi ni Kim Jong-un na handang gamitin ng North Korea ang lahat ng kanilang puwersang pang-atake, kabilang ang mga sandatang nuklear bilang tugon sa anumang banta ng pag-atake mula sa kanilang mga kalaban, particular na mula sa South Korea. Ito ay binanggit niya kasunod ng pinatibay na ugnayang militar sa pagitan
pagitan ng South Korea at Estados Unidos na kinabibilangan ng pagpapalawig ng depensang nuclear laban sa mga banta ng North Korea. Tumitinding tension sa Korean Peninsula. Ang hakbang na ito ng North Korea ay nagdulot ng mas mataas na tension sa rehiyon na nagbigay daan sa mga speculation tungkol sa posibilidad ng isang full-scale na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga aksyon ng North Korea tulad ng pagsira sa mga inter-Korean roads ay maaaring senyales ng kanilang paghahanda para sa mas matinding hakbang militar. Posisyon ng South Korea at ang kanilang mga kaalyado. Mahalaga ring isaalang-alang ang posisyon ng South Korea sa issue. Patuloy na binabantayan ng South Korea ang mga kilos ng North Korea at iniulat na maaaring palakasin din ng Timog ang kanilang militar at depensa sa harap ng ganitong mga banta. Meron ding kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at South Korea noong Hulyo 2024 ay naglalayong palakasin ang kanilang depensa laban sa banta ng North Korea. Nakapaloob dito ang mga gabay para sa pinahusay na extended deterrence kung saan ang Estados Unidos ay regular na magde-deploy ng mga nuclear assets sa South Korea at isasama ang South Korea sa pagpaplano ng nuclear strategies. Layunin nitong magbigay ng mabilis at malakas na tugon sakaling maglunsad ng pag-atake ang North Korea. Dagdag pa rito, hindi maaring ipagwalang bahala ang posisyon ng Estados Unidos na isang pangunahing kaalyado ng South Korea. Ang anumang pagpapakita ng puwersa mula sa North Korea ay maaaring ituring na seryosong banta na maaaring magudyok sa Estados Unidos na magpadala ng karagdagang puwersang militar sa rehiyon. Kung magpapatuloy ang ganitong tensyon, may ilang posibleng senaryo ng digmaan na maaaring mangyari. Limitadong sagupaan. Maaaring magkaroon ng limitadong sagupaan sa border kung saan ang mga puwersang militar ng dalawang bansa ay magsasagupa sa mga tinukoy na lugar. Ito ay maaaring magsimula bilang mga military drills o aksyong depensibo na hahantong sa aktwal na labanan. Full-scale war. Bagamat mas mapanganib, posible ring sumiklab ang isang full-scale war sa pagitan ng North at South Korea kung magtuloy-tuloy ang kanilang mga provokasyon. Ang ganitong senaryo ay magre-resulta sa mas malaking epekto hindi lamang sa dalawang bansa kundi sa buong rehiyon ng East Asia. Diplomasya at pagbabalik sa usapan. Isa pang posibleng direksyon ay ang pagbabalik sa negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa kabila ng mga kasalukuyang hakbang. Posibilidad na ito ay mangyayari lamang kung ang mga pangunahing aktor tulad ng Estados Unidos at China ay magpapakita ng interest na magpakalma sa sitwasyon. Ang pagsira ng North Korea sa mga kalsadang nag-uugnay sa South Korea ay malinaw na nagpapakita ng tumitinding tensyon sa Korean Peninsula. Ang hakbang na ito ay hindi lamang simpleng destruksyon ng mga infrastruktura, kundi isang pahayag ng puwersa na naglalayong magtakda ng hangganan at ipakita ang kanilang kahandaan para sa anumang opensiba mula sa South Korea. Bagamat hindi pa tiyak ang magiging resulta ng ganitong aksyon, malinaw na ang tensyon ay may potensyal na humantong sa mas malalang sitwasyon ng digmaan. Mahalagang patuloy na subaybayan ng mga bansang apektado at ng pandaigdigang komunidad ang mga pangyayari upang maiwasan ang mas malaking sakuna sa rehiyon. Sa pangkalahatan, ang pagtalakay sa isyong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng maingat na diplomasya at pagbabantay upang maiwasan ang tuluyang pagputok ng digmaan sa pagitan ng North at South Korea. Ang bawat hakbang mula sa magkabilang panig ay dapat suriin sa konteksto ng mas malawak na seguridad ng rehiyon at ng pandaigdigang kapayapaan. Ikaw? Sa iyong palagay, nalalapit na nga ba ang isang panibagong Korean War? Ikomento mo ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.